Isang mainit na umaga po sa ating lahat mga kabakyard. So bago tayo mag-start sa topic natin mga kabakyard, time check muna tayo mga kabakyard. So nasa 11:35 po ang ating time ngayon mga kabakyard. So kaya pala medyo mainit na yung sikat ng araw mga kabakyard o kaya yan. So mainit na talaga mga kabakyard kasing init ng topic natin ngayon. So bago tayo mag-start sa topic natin mga kabakyard, nais ko munang pasalamatan ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, nag-like, nag-share mga kabakyard at nag-comment. So umabot na tayo mga kabakyard ng 718 subscribers mga kabakyard. Maraming salamat nga pala sa inyo mga kabakyard. At sa hindi pa nag-subscribe mga kabakyard, please subscribe para lagi kayong updated sa aking mga ilalabas na videos mga kabakyard patungkol sa aking mga alaga sa bahay. So ngayon mga kabakyard, pag-usapan natin ang comment ng aking isang subscribers mga kabakyard tungkol sa pagwawalay ng mga painakay natin mga kabakyard sa ating Parakits Budgerigar na ibon. Yung katanungan mga kabakyard is idol, paano nga ba malaman na pwede nang ihiwalay ang inakay sa ating mga ibon na Parakit Budgerigar? So yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kabakyard, dahil katatapos ko nang naglaba, katatapos ko lang naghugas ng plato mga kabakyard, dahil yung partner ko is nasa trabaho na at ako ngayon mga kabakyard is di upo sa trabaho, kaya medyo mataas yung oras ko mga kabakyard, kaya nagawan ko agad ng vlog ang request o katanungan ng ating subscribers mga kabakyard. So wag na nating patagalin mga kabakyard, start na tayo. So tamang-tama mga kabakyard ang katanungan ng aking isang subscribers, dahil may mga painakay ako ngayon mga kabakyard na bumaba na sa kanilang nest box. So shout out nga pala sa iyo Sir Ronnie Rodriguez Diego. So ang kanyang katanungan po mga kabakyard, idol, paano malalaman kung pwede nang iwalay ang inakay na Parakits Budgerigar? So ang sagot ko dito sa iyo sir is dapat may guidelines ka sa pagwalay ng iyong mga painakay na ibon sa iyong ibonan. So ang una mong gawin dyan sir is dapat obserbahan mo muna ang mga painakay mo na bumaba. Kasi pag once inobserbahan po natin, makikita natin doon ang kanilang mga behavior. So kapag hindi pa kumpleto ang pakpak ng ating mga painakay, so hindi pa yan magandang iwalay sa kanyang parents. Pangalawa, kapag yung tindig niya sir is hindi pa masyadong astig o di kaya matikas, so wag pa natin siyang iwalay, dahil may tendency po na mamatay ang ating mga painakay na Parakits Budgerigar dahil need pa nila yung pag-aalaga ng kanilang magulang. So ang pangatlong guidelines ko dito sa aking ibonan sir is payat na paa o manipis. So kapag ganun ang estado sa yung ibon, so wag mo munang iwalay, dahil hindi pa yan good for harvest, dahil kailangan pa yan ng ilang days para maging malakas siya. So ang apat ko na guidelines dito sa aking ibonan sir pag nagwawalay ako, kapag malakas nang kumain ng seeds ang painakay mo na Parakits, and then palagi na siyang lumilipad-lipad at saka nakikita mo na malakas na yung katawan niya, so good na po yun na iwalay mo sa magulang ang mga painakay nila. So example po sir, itong Yellow TCB na English Budgie ko, so bagong walay ko pa lang sila, nasa nursery cage ko sila inilagay. So ganun po yung energy ng ibon at saka estado ng pagtuka niya ng seeds pag once nagwawalay ka po sir ng mga painakay mo na Parakits Budgerigar. So ayan, malakas na po silang kumain, and then healthy na po sila, at saka malikot na po sila sa kanilang flight cage. So nasa nursery cage ko po muna sila inilagay sir, dahil pag once sinabay ko sila doon sa mga adult ko na ibon, so ang tendency po nila is mabuli po sila. So kaya dito ko muna sila ilalagay ng mga ilang araw, and then pag nakita ko sir na may potential na sila na makipagsabayan doon sa flying cage ko, so tsaka ko pa sila i-transfer doon. So ang akin nga palang buwan ng pagwawalay ng aking mga painakay dito sir sa aking ibonan is nasa 1 month and 3 days ang aking pagwawalay sa kanila. At saka inoobserbahan ko din sila sir kung pwede na ba talaga silang iwalay. Kasi pag hindi pa pwedeng iwalay yung mga painakay mo na ibon sir, is wag mo munang pilitin. Kasi masasayang lang yung pag-aantay mo ng panahon na makaproduce sila ng painakay, dahil mamamatay lang yung mga
alaga mong harvest na ibon dahil hindi pa sila good for harvest. So dagdag tips ko din sa iyo sir, pag once nakikita mo na may potential na yung mga painakay mo na good na for harvest, wag mo silang patagalin sir sa kanilang parents. Kasi pag pinatagal mo sila sir, tapos good na sila for harvest o good na sila para iwalay sa kanilang mga magulang, may tendency po sir na patayin ng magulang ang kanilang mga anak. Dahil ang estado po ng ibon sir is kapag matagalan po sa pagwalay ang kanilang mga painakay at saka malakas na sa loob ng kanilang cage, so may posibilidad po na patayin po nila yung mga painakay nila dahil na-stress po yung hen. So experience ko na din yan sir dito sa aking ibunan, kaya i-share ko lang sa iyo, dagdag tips ko din para may idea ka. Kasi kapag matagalan po yung pagwalay mo, hindi po maganda sa ating mga pairing na ibon. So ayan po yung guidelines ko sir kung paano magwalay ng mga painakay dito sa aking munting ibunan. So I hope sir na sagutan ko yung katanungan mo. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking munting ibunan sa bahay. God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Stay fit and healthy at mag-ingat po tayo palagi.